nilagay na ni Duterte sa lusak ang consciousness ng mga Pilipino. At ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan, at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi ang mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon, tungkol sa suporta sa MSME. Ganyan substantial ang aming mga binibitbit. Hindi yung mga tulad ng mga ehemplo ni Duterte na totally bankrupt. Bankrupt at ganyan ang number one na example ng aabutin mo kapag ang paghahari ng dinastiya ang mananatili. Si Duterte ang example ng pinakarurok na kayang abutin na forma ng dinastiya. Pinakarurok, isang pamumuno na mamamatay tao, isang pamumuno na bastos, isang pamumuno na bankrupt, kahit sa pananalita bankrupt.